Nananatiling kandidato sa pagkapangulo si Senadora Grace Poe matapos pagtibayin ng Korte Suprema ang mga temporary restraining order na inilabas ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa pagdiskwalipika ng COMELEC sa kandidatura ni Poe. Si Poe malugod na tinanggap ang desisyon ng Korte Suprema. Nakatutok si Julius Segovia. The court, by a vote of 12 to 3, voted to confirm the temporary restraining orders issued by the Chief Justice. Sa botong 12-3, pinagtibay ng Korte Suprema ang temporary restraining orders na iniisyu ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno sa dalawang TRO na hiningi ni Senator Grace Poe sa mga disqualification case niya sa COMELEC. Ibig sabihin, hindi pa muna maaaring ipatupad ng COMELEC ang desisyon nitong kanselahin ang Certificate of Candidacy ni Poe at hindi pa pwedeng tanggalin ang pangalan niya sa balota sa eleksyon 2016. Pinag-isa na rin ng Korte Suprema ang dalawang disqualification cases laban sa senadora na dinesisyonan ng COMELEC tulad ng hiling ni Poe. Pero hindi pinayagang isama rito ang apela ni Rizalito David para naman sa disqualification case ni Poe bilang senador. Ang desisyon dito ng Senate Electoral Tribunal, natural-born citizen si Poe, salungat sa desisyon ng COMELEC na nagsasabing hindi. Ang oral argument para sa disqualification case ng COMELEC ay tinakda sa January 19. Nireset naman sa ibang araw ang petisyon ni David. Kasama sa set ang tatlong maestrado ng Korte Suprema na sina Senior Associate Justices Antonio Carpio, Associate Justices Arturo Brion at Teresita Leonardo de Castro na pawang bumoto noon para ma-disqualify si Poe. Sila rin ang tatlong maestrado ngayon na kumontra sa pagbigay ng TRO. Ibig sabihin ba ng boto nila ngayon, hindi mag-i-inhibit ang tatlo tulad ng hiling ni Poe? Antayin na lang natin yung oral argument. Makikita naman natin doon makikita naman natin pag dumating sila. Sa kabila ng pagtanggi ng Office of the Solicitor General na ipagtanggol ang COMELEC sa Korte Suprema dahil una na nitong kinatawan ng SET, inutusan ngayon ng kataas-taasang hukuman ng SOLGEN na magbigay pa rin ng pananaw sa dalawang kaso ni Poe sa COMELEC. Ikinatuwa naman ni Poe ang desisyon ng SC. Magandang sinyales po na hindi lamang mayorya kundi napakarami sa ating mga Korte Suprema, mga miyembro ng Korte Suprema ang bumoto po para sa atin. Umaasa naman si Attorney Estrella Elamparo na isa sa nagsampa ng disqualification case kay Poe sa COMELEC na babalik ta rin ng SC ang naging desisyon nito pagkatapos ng oral argument sa January 19. Julius Segovia, nakatutok 24 oras.